kami ng panibagong vision, panibagong goals na aming mga buhay. And this day, Lord, we just want to declare your goodness. And we know, sa umagang ito, Jesus, magkakaroon kami ng panibagong vision from you. But we believe there's something new na dadating sa aming buhay. Hindi materially lang, God, kundi yung galing sa'yo, God. Kaya sa umagang ito, kaya mo, Lord, ang
name, Lord God. Jesus, Jesus. Dahil alam namin that every time na sasabihin namin ang pangalan mo, Panginoon, there's always peace. There's always joy. There's assurance. Let's just dwell in the presence of God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every
Jesus in the
medyo hindi ang ulan, pero salamat sa Panginoon, pinatikim tayo. Masyado dumaaga ang summer. Pero alam ko, kontrol ka ng Panginoon ang ating panahon. Ayun, yung ano ko talaga. Masyado. So, pwede po ba natin batiin ang ating katabi ng Taika? So, batiin po natin ang kumusta ka? Ayan, yung iba po wala po ng sin. Pansinin po natin yan. Pansinin po natin ang pangumusta ng mga katabi natin kasi kahit hindi natin masyado pa makaka-close. Amen. So, sa umagang ito po ay na-acknowledge po natin ang mga nasa online, kung saan lang po kayo naroon, banda sa Pilipinas, o maaari po nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyo. Ngunit kung kayo po nasa Pilipinas at Tarahong Cavite, sana po ay huwag na kayong mag-online. Sana po makasama na namin kayo ng face-to-face. Ayun. Kasi mas masarap po ang face-to-face dahil nakikita po natin ang face ng bawat isa. Yan. Marami po ang nagkasakit nitong mga nakaraang panahon. Wala. Hindi wala. So, tatawagin ko po ang isa sa talaga pong nag-battle ng buong linggo dahil po sa kanyang naramdaman. At alam po ang Diyos po ang nagpagaling sa ating kapatid na ito na still is nandun pa po sa healing process. But we claim in the name of Jesus na siya po ay tuloy ng pinagaling ng ating Panginoon. Ate Menchie Halandoni. Good morning po mga kapatid. So talagang this is the day of celebration po. Yes, celebration para po sa akin. So yun sa nabanggit nga po ni Sister Al, no? So ako po'y nagpapasalamat talaga ng lubos-lubos sa Panginoon kasi sa, alam niyo kasi kapag pag-testify talagang karamihan ng aking pong pinagtestify ay yung aking kagalingan. Ako po ay malaking babae pero parang yun, parang sakit din, pero ganun pa man, pag-ibig talaga, no? So, salamat sa Panginoon sa napagtagumpayan ang buong isang linggong battle na, yun nga po, from Sunday after po nung sa Santol, every hapon po yung doon, yung fellowship doon. So sabi ko, parang uwi na tayo kasi parang may masakit na po yung katawan ko. So yun, at nagtuloy-tuloy na po yun nung hapon ng Monday. So yun, talagang nilagnat na po talaga ako. Tapos, nag-chill po talaga ako. Salamat po sa prayer ng sa inyo po mga kapatid na nanalangin para po sa aking kagalingan. So yun, ako po ay nagpapasalamat kasi nga after nung lagnating ako, nag-chill, talagang kahit ang init po, no? Ang init pero talagang ako'y nag-chill. So yun, tapos nagkaroon pa rin po ako ng LBM. Sabi ko, ano ba naman to? Pero, ganun pa man, there is power in the name of Jesus, no? Amen. So, salamat po sa kagalingan na talagang patuloy na binibigay ng Panginoon sa akin. Salamat po, Lord. Amen. Praise God. So, yan. Ate Menchie, salamat. At na-miss ka namin dahil wala rin naman ako dito ng isang linggo. So, may nag-chat po sa akin. Yun po yung mas maganda. Mag-chat kasi siya'y magte-testify para hindi tayo nasa-surprise. So, dahil po ay may milyon-milyon po yatang matatanggap ito. Pero, baka ito na ang kasagutan sa pagsaano natin sa church, ano? Tawagin po natin si Ate Cecil Barroso. Ninenervyos ako, nakailang dumi na ako sa nervyos. So, magandang umaga po mga kapatid.
Medyo mahaba po to, pasensya nyo na po. Telenovela po kasi itong i-share ko sa inyo. Pero hindi ko talaga mapigil yung kabutihan ng Panginoon at yung pasasalamat ko sa Panginoon sa kabila ng mga, sabihin na nating hindi magandang pangyayari sa akin. Punong-puno pa rin yung puso ko ng pasasalamat. So, sabi ko sa Panginoon, gusto ko this year, mabasa ko ng buo yung Bible kasi dati naman nagagawa ko yon. Kaya lang, dahil nga sa iba-iba yung schedule ng trabaho ko, hindi ko po nagagawa yon. At ang sabi ko sa Kanya, sana po Lord, ngayong taon na to, magawa ko na po yun na makapagbasa po ako ng Bible araw-araw. So sa akin pong pagbabasa, ano po sa akin yun? Sa akin pong pagbabasa, sabi nga ni Ate Babes, yung pagbabasa naman daw po ng Bible, kahit every year na binabasa natin yun or nadadaanan natin, pero iba pa rin yung pangungusap ng Panginoon, yung way niya. So, lagi ko naman nababasa to, pero hindi ko alam, nung last time na nabasa ko to, biglang may something na ako naramdaman. So, basahin ko po. So, sabi po dito, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip pangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkasala dahil sa kanya. Huwag kang magiganti o magtatanim ng galit sa iyong kasamahan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, nung nabasa ko po to, sabi ko sa Panginoon, bigla ako nagtanong na dating hindi ko naman po ginagawa. Sabi ko, Lord, sino ba yung taong kinaiinisan ko at nagagalit ako? Alam niyo, may isa siyang biglang na-flash sa isip ko at mag-name drop po ako. So, naalala ko, si Ana. Pangalanan natin po, Ana. Sabi ko, si Ana talaga. So, nung pagkabasa ko po nito at sinabi ni Lord si Ana, agad-agad ko siyang tinawagan. Hindi ko naman po alam, nung pagtawag ko sa kanya, di ba po busy nga siya, yun ang kinagagalit ko sa kanya. Pero nung araw na yun, pagtawag ko, sinagot niya. Sabi ko, anong ginagawa mo, Day? Sabi niya, mag-o-online. Pero yung sabi niyang mag-o-online, ang haba ng pinag-usapan namin. So, ibig sabihin, hindi siya mag-o-online. Sinabi niya lang yon. Tapos sabi ko, Ana, alam mo ba, minabasa ako sa Bible, ngayon lang. Sabi ni Lord, wag daw akong magalit sa'yo. Bagkus daw, pangaralan daw kita. Tapos, ang dami ko nang sinabi po sa kanya. So, sabi ko, mag-attend ka, mag-church ka, magbalik loob ka sa Panginoon kasi hindi na to yung time para mag-backslide ka kasi malapit nang dumating si Lord. Tanda mo yung bagay na hiningi mo sa Kanya, pinag-pray mo yan, binigay niya sa'yo. At sana hindi yan yung maging hadlang para mawala ka ulit sa Panginoon. Nakilala mo na siya eh. So, yun po. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. No? Dahil sa pagbabasa ko, may nire-reveal siya sa akin at dahil nga po doon, so, love ko yan si Ana. Ganyan po talaga ako, basher niya ako, pero ganyan lang po kaming dalawa. So yun, pasalamat sa Panginoon dahil talagang pag nagbabasa tayo ng Bible, may papakita si Lord sa'yo. So, eto na yun. Eto na po yung pangalawang testimony ko. Ninenervyos ako. Last February 3, so ngayon po ay March 9, almost 1 month, wala na po akong trabaho. Opo. Kasi po, yung company po namin ay, bukas pa naman siya, pero nagbawas po sila ng tao. So isa po ako dun sa napasama na binayaran po nila ako, tinanggal po nila ako. So, 200 plus po kami. So, Feb 2, Sunday po yon. So, hindi po ako nagbabasa ng Bible tuwing umaga kasi nga, lagi po kami late dahil ni Lexi. So, wala na po talaga akong time. Nagbasa po ako ng Bible, gabi na po. So, after ko magbasa ng Bible, nagpray ako, and then sa prayer ko, in-include ko po yung, Lord, gusto ko na pong mag-resign, give me a sign. So, Monday, may pasok na po ako 2 to 10. So, ang pagbabasa ko po ng Bible, umaga, pagkatapos kong paliguan si Lexi. At nagdedede na po siya, tahimik siya. So, nagbasa ako ng Bible and after no, nagpray po ako. Ang sabi ko po, Lord, gusto ko na pong mag-resign, give me a sign.
So, papasok na po ako, magto-12, ay mag-1, sabi ni Lexi, ma, saan punta mo? Sabi ko, wo-work. Di ka na mag-work, alagaan mo na lang ako. Sabi niya, as in ganun po, kasi hindi naman po siya bulol. So, pumasok po ako, and then yun po, pagpasok ko, okay naman, mga 3:30, narinig ko po yung pangalan ko. Sinusulat ng leader ko, Baroso. Sabi ko, ano naman kaya yun? Tapos narinig ko, Nyomax 2. So, akala ko, babalik na naman ako sa dati kong pinanggalingan. So, sabi niya, lahat ng tatawagin ko, pumunta sa guardhouse, pupunta tayo sa Nyomax 2, may meeting. 4 o'clock. So, yung 4 o'clock, naging 6 o'clock. And then, mayroon na po kaming konting alam na po namin yun, pero hindi, ang na-surprise po kami, hindi namin inisip na kami, kasi kami, na may pwesto na kami, nailipat na kami sa iba. At yun nga po, sabi po ng management, so nagbaba daw po yung mother company na kailangan gawin yon kasi due to redundancy. So, ibig sabihin po, excess. So, kami po yung mga excess manpower na kailangan bawasin. So, 220, basta ganun po, marami po kami, 200 plus. So, madaling sabi, yun po. Sabi ko, Lord, ang bilis naman ng answered prayer ko. 2 araw. Pero last year, matagal ko na pong pinagpe-pray yun. Siguro, sa tagal ko na nagtatrabaho, gustong-gusto ko na rin po talaga. Pero hindi ko inisip na ganun kabilis mangyayari yon. Alam niyo po, ang napakabuti sa Panginoon, kung nag-resign ako, sa sarili kong kakayahan, pwede naman akong kumuha ng form, resignation form, mag-resign, pero hindi niya inalaw yun. Talagang binigyan niya ako ng mas magandang oportunidad para gawin ko yun. Kasi kung nag-resign po ako sa sarili ko, may tax po ako, 130% lang po yung makukuha ko. Pero dahil siya yung gumawa ng paraan para mawala ako dun sa company yon, tax-free, tapos yung 130 ko, naging 160%. So, ganun kabuti ang Panginoon. So, natuwa ako, hindi ako nalungkot sila, nag-iiyakan sila, ayaw nila. Ako gusto ko kasi matagal ko nang pinagpe-pray yun. Pero pag uwi ko po ng bahay, dun lang nag-sink in sa akin. Hindi ko inisip yung family ko, hindi ko inisip yung anak ko after na wala na akong trabaho. Ang inisip ko, Lord, paano yun? Paano yung tithes ko? Yun ang naisip ko. Sabi ko, Lord, kasi every payday nagbibigay ako sa'yo. Ngayon wala na akong trabaho, wala na akong bibigay sa'yo. So yun ang naiiyak ako doon. Tapos, okay lang ako, araw-araw, ganun lang, umabot ako ng 1 buwan. Tapos sa kakaisip ko, sabi ko, Lord, gusto kong magbigay. Alam mo yung desire ng puso ko. Tapos sinamahan pa na kailangan nating mag-pledge. So sabi ko, paano ako magbibigay monthly? Wala na akong trabaho. Kasi yung kay Meng, ako rin na nagbibigay. Paano yun, Lord? So yun yung dalawang wino-worry ko talaga. Alam niyo po, nung nagsimba ako nung linggo, tapos umuwi ako, inisip pa rin yun. Sabi ko, Lord, sige po, kung magkano man yung makukuha ko sa company, yung 10% nun, ibibigay ko sa iyo ng buong-buo. Hindi ako manghihinayang ibigay sa iyo yun. Kasi alam ko naman lahat ng bagay ko nagbigay. Alam niyo po ba nung habang nagagaganon ako, pagbukas ko ng FB, alam niyo po, nabasa ko to. Sabi niya sa akin, hindi ka wala ng magbigay at gumastos para sa Diyos. Hindi natin mahihigitan ng generosity niya dahil yung araw-araw niya tayo pinapahiram ng hangin at buhay ay sapat na ng dahilan upang maging bukas palad tayo sa gawain at ministry niya. Yung time na yun na binabasa ko to, hindi ko pa po alam kung magkano yung makukuha ko. Pero wag po kayong mag-alala, hindi na maumabot ng milyon yung nakuha ko. Pero, compute lang po ng mga kasamaan ko. Di ba minsan tayo, hindi pa natin nakukuha. Lord, pag nagtrabaho ko, bibigay ko sa iyo to. Ngayon, nung nakita ko na siya, nung nag-clearance ako, saka binigay sa amin yung cheque, nung ko nakita ko magkano yung laman ng cheque ko at yung makukuha ko. Siyempre tayo minsan, dadalawang isip tayo, bibigay ko ba talaga lahat to? Medyo ano to?
Pero yun nga, nung nabasa ko to, yun ang sinabi ng Panginoon. Ito yung talagang binigay niya sa akin. Tapos na-confirm pa to, nung nag-post si Au sa GC natin, ito rin yung pinost niya. Sabi ko, Lord, wala talaga akong takas. Ito talaga yun. Para sa'yo talaga to. Tapos sabi ko, bibigay ko to sa'yo ng buong buo. Tapos sabi ko, Lord, gusto kong magbigay pa rin ng pledge. Kahit nagbigay na ako ng 10%, gusto ko ibigay pa rin yung pledge na gusto mo. Alam niyo po ba, hindi ko pa alam na magre-resign ako. Nababayaran ako. January, minakuha po akong pera. Sabi ko sa asawa ko, may ba't parang malaki yata ako? Sabi niya, hindi ko rin alam. Hindi ko alam sa'yo. Sabi ko, pag to next month, ganun pa rin yung nakuha ko. Ibig sabihin, monthly, ito na talaga yung makukuha ko. Inintay ko po. Sabi ko, hintayin natin yung February. Alam niyo po ba, nung February, ganun pa rin yung nakuha ko. Nakaya niyang, doon sa nakukuha kong pera yun, kaya ko i-pledge yung kaming dalawa ni May. Ganun kabuti yung Panginoon. Hindi ko alam paano niya ginawa yun. Naisip ko, tinan mo, napakabait ng Panginoon kasi alam niya na yung pangalawang poproblemahin ko iyon, pinrovide niya na. Kaya sabi ko, wala akong talaga, kundi ibigay ito sa Panginoon. Alam niyo yung puso ko, tuwan-tuwa ako. At kahit wala akong trabaho, nagpapasalamat ako. Nung nakita ka, kamit ko nga si Clarice sa bangko. Sabi ko, ide-deposit ko yan, tapos magwi-withdraw ko ng ganyan. Kasi itatides ko yan. Sabi ni Clarice, itatides mo talaga to, te? Sabi ko, oo kasi. Parang naiiyak ako nung kausap ko si Clarice. Sabi ko, oo kasi. Yan ang pangako ko kay Lord. At yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ibibigay ko sa Kanya yun. Sabi kong ganun sa Kanya. Alam ko po na mahirap po yung buhay. Pero isa lang po yung alam ko. Pagdating sa Panginoon, walang mahirap na bagay kasi kaya kanyang pagpalain ng higit pa dun sa inaakala mo, higit pa dun sa gustuin mo, kaya niyang ibigay yon. Basta isa lang ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso mo, yung desire mo na gusto mong magbigay sa Kanya. Kung tutuusin nga, sa Kanya rin naman galing lahat ng to, hindi ko naman pinaghirapan to, sa Kanya lahat ng galing, ibabalik ko lang to sa Kanya. Kaya sabi ko, Lord, lahat to para sa'yo, kaya ibibigay ko to ng buong buo sa'yo. Sa Diyos po ang pasalamat pa po. Praise God. So, yun po yung exhortation ha, mamaya. Ayan. Amen. Kasi pag ang tao gusto magbigay, wala kang idadahilan. Wala kahit ano. Huwag tayo magdadahilan na wala tayo. Dahil pag nandun yung desire, gagawa ang Panginoon ng way. So hindi ko rin alam, Cecil, kung bakit ko yun pinost, pero para yata sa'yo talaga yon, para sa ating lahat. Hindi po yun para sa kanya lang. Kasi nalilimitahan ang bigay natin dahil tumitingin tayo dun sa ating kasalukuyan. So si Hannah ay magte-testify din daw po. So, good morning po. Ako po ay magpapasalamat kasi nung kahapon po nagkaroon ng first ever kong national competition. So, actually, at first, I said to myself, pagkapunta ko dito bukas, magpapasalamat ako kasi I made it to nationals. Wala akong sinesify na mananalo ako kasi I'm so unsure. Tapos magpapasalamat ako kasi I've been at the venues ng matagal, so madami akong oras mag-review. Tapos, after all of the tests, like parang kabadong-kabado na ako. Tapos, eventually, na-announce na yung mga grade 9. Ang score ko, 78. Tapos, usually, mini-mention muna yung cut-off score. Tapos, anyone who got yung score na yan, pataas. Yun ang mga top 10. So, ang sinabi daw, ang cut-off score ng grade 9 ay 70. So, magpapasalamat po ako. Tapos, in the end, nagkaroon po ako ng 4th place. So, magpapasalamat ako sa provision na binigay ng Panginoon sa akin. Kasi, I'm already grateful na it's my first national competition, tapos nanalo pa ako. Ayun po. All glory to God. Amen. Wow. Anong premyo doon? Anong premyo? Trip to? Wow. Akala ko Jerusalem. So, yun po. And salamat din po sa Panginoon. Sa mga nag-pray po, sa kapatid ko. So, safe po sila sa Queensland ngayon. Salamat po sa nag-pray. At yung bagyo po ay umalis. Hindi pala umalis. Hindi masyadong dumating. Hindi.
Hindi malakas, yun. And ako din po, sabi ko, noon po nakaraang araw, ang sakit-sakit ng ulo ko dahil pag umuubo po ako parang mabibiyak. Sabi nung aking leader, si Ate Weng, magpa-check up daw ako dahil feeling ko naman magaling na ako, pero pagdating ko po sa pinagtipunan, parang lalo po ako magkakasakit. Ang dami-dami naman po doon ng tao, tas hilahod na yung mga tao doon. Ang haba ng pila ay ang aga ko po. Sabi ko parang hindi ko na yata kakayanin magpa-check up kasi parang yung sakit ko madadagdagan. Kasi ang haba po ng pila pala pag public. So kaya maganda rin ang may pera talaga, no? Kasi didiretso ka na sa private. Madalit sabi po, naglakad na lang ako, baka ako pawisan. Gumaling na lang po ako. Sa paglalakad ko pala ako gagaling dahil nilakad ko mula Pinagtipunan hanggang Pure Gold sa Malabon. Pagdating ko sa bahay, pawis na pawis ako, gumaling ako. Praise God! Doon ako magkakasakit sa ganong klase ng audience. So, ang dami po talagang nagpapacheck up. So, yun. And katulad ng sinabi ni Cecil, sa ating giving, sige po, mag-prepare na po tayo ng ating pambigay sa Panginoon. Sabi ni Cecil, pag-desire ng heart natin, whatever circumstances na pwedeng pagdaanan, ibibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya, especially this day, na kailangan ng ating church ng maraming pleasure. Kung hindi natin yun kakayanin itself alone, is pwede tayong mag-adapt, pwede tayong kumuha sa ibang mga lugar o sa mga tao, sa mga kaibigan natin, nang po pwedeng gumawa para sa atin, para makatulong tayo sa simbahan. At yun po ang magiging dahilan upang lalo pong pagpalain ng Diyos ang mga tao. Lalo na po yung lahat ng pumapasok dito. So, maraming salamat po dun sa mga nakakaunawa sa mga pangangailangan po ng simbahan. Hindi madali po ang battle na ating pinagdadaanan today. Pero alam ko po, ang lahat ng to magiging matagumpay kung tayo po ay united. Amen? Kung tayo po ay iisa ang mindset. Pag sinabing stay, kung hindi man, dapat po nandun tayo sa mindset na hindi lang tayo magsasalita, kundi may action na kasama ng ating pagsasacrifice to give whatever, kung ano yung bagay na pwede nating ibigay sa Diyos. Tayo lahat po ay tumayo. God is good. Pagpalain mo ang bawat isa na nagbigay para po sa iyong iglesia. Kayo ang nakababatid ng pangangailangan nila sa kanila pong mga tahanan, sa kanilang pamilya. At alam ko kung ano man po ang kanilang mga heart desire at mga ipinagpipray, prayer petition, kayo po ang Diyos na tutugon sa anumang kaparaanan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sa umagang ito po, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? So, tayo po ay makikinig na. Tawagin po natin ang ating Pastora Wen, Portugal. Hello. Good morning. Magandang umaga po mga kapatid. So, isang maulang umaga. No, malamig, pero I still believe na ang mga anak ko ng Diyos ay patuloy na mainit, no? Sa atin pong pilingkod sa Kanya sa umagang ito. So, glory to God. Nakaka-bless po yung mga naging sharing, especially doon po sa na-share ni Sister Cecil. So, purihin po ang Panginoon. Actually, siguro last month, or the other month, ay nagpabalik-balik po ako doon sa Opta, no? Sa Opta. Dahil
medyo may problema yung aking mata, no? At nung chinek ako nung opta doon, sabi niya, meron kang dry eyes. So, sinuri at sinabing may dry eyes. So, yun daw po yung nagiging tendency. Bakit kung nagbabasa, parang hindi dire-diretso yung pagbasa, no? Okay, sige po. Paki-mute po natin yung ating mga cellphone. At kung bakit sabi nga, nagkakaroon ng panlalabo sa pinakita niya. So, mahirap, no? Dahil, alam niyo po, kapag may problema na yung ating paningin, talagang hindi ko po alam kung sino nakakaranas niyan. Halos karamihan dito, yung mga salamin, ano? And it's hard, no? Sabi nga nila, hassle. Okay, hassle talaga kapag yung nagkakaproblema yung ating mga mata. Well, we cannot, but really, no? Visit our either opta or opto, no? So, para tayo po ay masukatan dahil napakahirap pag yung sabi nga mawala or manlabo yung ating paningin. Siguro isa yan, ano, sa napaka-importante, Teacher Mona, no? Well, looking through your eyes right now. Ang hirap talaga. So, halos karamihan dito, kung titingnan natin, may mga apat na yung mata. And yet, sabi nga nila, pagdating ng apak mo ng 40, no? Ang 40, no? Bagsak talaga 40. Ay nagsisimula na yung panlalabo ng mata. Hindi rin ako maniwala dyan dati, eh. No? Kasi sabi ni Doc Ato, basta yung iba hanggang 90, linaw pa ng mata, no? Pero siguro doon sa mga tumapak na niyan, siguro medyo naniniwala din sila, no? Kung meron ba talagang factor yan, no? Na nagkukos sa ganyan. Kasi pagtapak ko ng 40 nung last year, ano, talagang, wow, di ba? Talaga, nanlabo yung aking, ano, totoo pala, no? So, totoo pala. Last year's, no? Okay. So, yun. So, praise be to God. And now, no, mga kapatid, pag-usapan po natin, because our theme for this month is all about the importance of having a vision. Gaano ba talaga kaimportante na ang bawat isa sa atin ay magkaroon talaga ng vision? At ilan ba talaga yung perfect vision? Ilan yan? 2020. Yan. Pag 2020, wow. Talagang di mo na kailangan magsalamin yan. Kitang-kita mula sa malayo. Di ba? So, but praise be to God. Sabi nga, the importance of having a vision. Sabi nga, having a seeing eye and a listening ear. Parang lagi magkasama yan siya, eh. Nakita ng mata, narinig ng tenga. No? So, kumukonect siya. Yun po, how we wish, no? Kasi lahat ginagawa natin para sabi nga talaga maibalik yung linaw ng ating mga mata. And for my mother, no, I remember, karoon siya ng katarata. So, nag-undergo siya ng laser. And until now, she's already 91 years old. And yep, talagang may lente ang mata, eh. So, mas malinaw pa sa akin yung kanyang mata. Kaya pang magsuot ng sinulid doon sa karayom. So, ganun kalinaw yun, no? With that added lens. So, yun po. Kaya, yun. Sabi nga, napakahalaga. Now, if we're going to ask, no? Why do we need a vision? Why do we need a vision? Bakit na kailangan tayong makakita? Is it really very, very important for all of us to really have a vision? Yeah. So, ganun din po, ano? Sabi nga, all truth is parallel. Diba? Lahat ng totoo. Kumbaga ay parallel yan. So, sabi nga, why do we need a vision, no? O, sabi nga, vision provides us, you, with something to look forward to and always work towards. Diba? So it provides you with a reason to keep going even when tough times get tough. Siguro ito po yung pinag-uusapan natin is having, no, a vision not only with our eyes but with our spiritual eyes. Yeah? So it will provide us, with something to look forward. Hindi lang tayo nakatingin sa ngayon. So it means it always gives us hope, no? To always work towards, no? It provides us with a reason to keep going even when times get tough. Nga, lagi nating naririnig,
parang ang panahon ngayon, lahat na lang na makakausap mo, laging problema niyan ay, di ba? Oh, wala namang ibang sasabihin yan. Pag yan ay nakangiti, ibig sabihin siya ay may. At pag nakangiwi, ganun talaga eh, o, di ba? Eksakto. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? So, actually, no, sabi nga nung Proverbs, money means everything. Sa prohibition. Ibig sabihin siguro sa kalakaran ng mundo. Although, when it comes sa Diyos, of course not. Pero, yun po talaga ang realidad dito sa mundo. Sabi nila, if you have money, you have everything. Sa mundo po yun. But then, kapag tayo ay nasa Panginoon, kaya medyo nababalansin natin. Pero yun ang katotohanan na nangyayari sa mundo. Kasi ang tao rin naman talaga, pag walang pera, masyadong hindi pansinin, eh, no? Like kapag meron talaga. So, yun po ang labanan sa mundo. So, sabi nga, no, vision gives us direction. Ito po yung nagbibigay sa atin ng direction. Eh, kahit siguro sa literal, ano? Kung malinaw po ang ating mata, talagang i-guide tayo nito, magkakaroon talaga tayo ng clear direction sa ating paglalakad. Ito po ay ilalayo tayo, ano, para tayo ay matisod ba? Maligaw? Because you can see our way. Po ba? So vision in life gives us destination. At least alam natin, kapag tayo ay nag-travel, we will be reaching our destination. Diba? Kasi po pwede kung halimbawa bulag ka, lumampas ka doon sa iyong bababaan unless you can see. Diba? Unless sabi nga po tayo ay nakakakita. So it points out, it points us, no, in the direction that we are supposed to go. So ganun po talaga kahalaga yung tinatawag na pangitain o sabi nga na tayo po ay makakita. And sabi nga, when you get into a vehicle, no, you should know where you are headed or else any station could be our destination. Mga kapatid, ano, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, this is very, very important. Hindi po natin laging po pwedeng sabihin, bahala na si Batman. Diba? Hindi po. Because vision, no, will help us na tayo po ay magkaroon ng direction. We are going to know where we will be heading, even in our spiritual life. And we should really have that. Sabi nga po ng Joel 2:28, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see vision. It was being quoted, no, in the books of Acts. Kinote po ito sa book of Acts. That has been prophesied in the Old Testament with Prophet Joel. So alam niyo po, nagkakaroon ng mga pangitain. And that is really happening. And that is, sabi nga po, very, very important. No? Na nagkakaroon po ng mga ganyang mga dream, vision, mga bata, matatanda. And it's happening really in the Church of God. Now, sabi nga po, mission, no? Mission is the tool. So, kahit saan po, sa school, sa company, sa hospital, hindi ito mawawala. Ewan ko lang, if you are aware of this. If you're going, nasabi nga, mag-apply ng trabaho, whether sabi nga sa office, wherever. So ito pong mission and vision, laging babalandra yan sa'yo. Yan yung laging nakapaskil dyan, no? So that people will know. Okay? Ano ba talaga ang meron? Either in that hospital, di ba? Siya makikita po natin. Ang sabi nga, mission is the tool to accomplish the vision. Ito pong mission na meron tayo. What is our mission? Dapat po, kabisado natin to kahit nakapikit, di ba? Ano po yung mission ng ating church? Wala pong tingin. 1, 2, 3.
Wala na, di ba? Meron pa rin ba? Okay. So hopefully, hindi po natin dito makalimutan. No? Kasi I think, no, yung mga staff or yung mga kabilang sa mga company, they know the vision, especially those sa mga top leadership. They know the vision. So sabi nga, it is to equip the saints, no, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya nga, pagpasok po natin dito, no, sa global, Aljur, GMI, Tanza. So ito agad yung misyon na tinatahak ng bawat isa, no? Para sabi nga mag-equip ng saints. Sino po ba yung mga saints na to na tinutukoy? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Diba? Mukha naman talagang saints, di po ba? Yeah. So, sabi nga po, para saan gagamitin yan? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya wag po tayo magtataka, dito po sa atin, church, ay talagang nagkakaroon po tayo ng laging training. Sinisimulan po sa mga cell group, ina-assign ka na, ikaw mag-opening prayer. Ikaw mag-exhortation. Sige, try mo mag-share din ng word. So we try, no? To really equip. Kaya magugulat kayo, ang bilis ng growth. Mga bata, mga youth, talaga na-utilize natin. At actually, yung mga youth po natin, especially nung nag-undergo ng mga mission exposure natin, pag dinala mo yan sa ibang lugar,